Shoutout sa mga kahugot natin dyan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Taga dyan po si Arian. Why not coconut? Siya po yun. At Arian, baka daw meron ka ng part 3. Ganon din sa mga kahugot nating story senders na nagpadala ng hanging or bitin na kwento before. Baka naman pwede na kayong magpadala ng inyong part 2. Yan lamang po. At narito na ang pinakahihintay na part 2 ng kwento ni Harper. Yan. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Soup, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Napagtanto kong mas inalala ni Mama si Elvin kesa sa akin. Mas takot si Mama na magalit o magtampo sa kanyang kapatid ko dahil yung inamin sa akin ni Mama, hindi niya inamin kay Elvin. Pinaasa niya si Elvin na magkakabalikan sila ni Papa Elmer. Hindi niya sinabi kay Elvin na nag-asawa na siya ng isang ita. Ako ng panahong yun, 4th year high school ako. Masasabi kong mababaw pa talaga ang pangunawa ko kasi nagalit din ako kay Mama. Dahil hindi ko inanawa ang kapakanan niya o yung dahilan niya kung bakit muli siya nag-asawa. Nagalit ako sa kanya dahil hindi niya tinupad ang pangako niyang pag-iipunan niya ang pag-aaral ko sa college. Alam kong mali, pero dahil sa ginawa ni Mama ay mas umangat patuloy ang pagpapahalaga ko sa babaeng hindi ko kaano-ano subalit nagsisikap na mapag-aral ako. Si Tita Angel. Nung muli kaming magtangka na tawagan si Mama ay hindi na kami nagtagumpay. Ganon din sa pangalawang pagkakataong tawagan namin siya 2 araw bago ang graduation namin sa high school. Hindi ko napigilan ang luha ko dahil sa matinding sama ng loob nung isoli ko kay Tita Angel ang cellphone niya matapos ng kalahating oras na pagtatangkang tawagan si Mama. Ring lang ng ring, hindi niya sinasagot hanggang sa cannot be reached na. Ang sabi sa akin ni Tita Angel noon, "Per, kung sana may maayos lang akong trabaho, mangangako ako sa'yo na ako na lang magpapaaral sa'yo. Naawa ako sa'yo dahil nakikita ko na talagang gusto mong mag-enroll sa college. Alam mo, sinasampal ako ngayon ng pagsisisi dahil hindi ako kagaya mo nung nasa ganyang edad ako. Si Lola Dalena mo noon, pinipilit pa akong pumasok nung magsawa na nga ako sa college. Para lang tuloy pa rin yung bigay niya ng allowance ko, ang ginawa ko, nag-enroll ako ng vocational course. Hindi ko tinuloy yung accountancy course ko." Sobrang galit niya nung malaman niya na never pala siya magkakaroon ng anak na accountant dahil ang inuwi kong diploma ay certificate galing sa TESDA. Ayan o, nasa dingding, Automotive Servicing NC2. Ako lang ang babaeng kumuha niyan at dahil lang yun sa tatay ni na Teddy at Chedo. Baliw na baliw ako sa kanya noon kaya eto, nga sa buhay. Okay lang po, Tita. Alam mo si Tita Noel, asawa ng Tita Loren ko. Ganyan lang din ang tinapos pero nasa abroad na siya. Silang dalawa ni Tita Loren. Kahit mag-vocational course na lang din ako, Tita. Sa tingin ko, nasa tao na yun kung paano niya mapapaunlad ang sarili niya. Diba maraming college graduate, mga degree holder ang hindi naman umasenso pero marami ding mga hindi man lang nakatuntong sa college pero naging milyonaryo. Harper, bakit para sa'yo ba pera ang sukatan ng tagumpay ng isang tao? Hindi ko nasagot ang tanong na yun ni Tita Angel. Sa tingin mo ba, pag marami ng pera ang isang tao, magiging kontento na siya? Ewan ko po. Pero bakit ba kami nag-aaral? Bakit kayo nagtatrabaho?
Hindi po ba dahil sa pera? Nung una kami magsama ng tatay ni na Teddy at Jello, wala pa sila siyempre noon. Walang-wala kami. Nagsimula kami as in zero kami. Dito na kami nakatira noon. Ako nagtitinda sa palengke, siya naman nagtatricycle. Masaya kami noon. Maligaya kami at nabura yung pagsisisi ko kung bakit nagalit sa akin si mama ko at hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Yung kapiling mo yung pinakamahal mong tao, Harper, at mahal niyo ang isa't isa, yun para sa akin ang tagumpay. Yung masaya ka, yung kontento ka sa kung anong meron kayo. Kaya alam mo, Per, nauunawaan ko ang mama mo. Hindi sa natutuwa ako sa nagawa niyang pagpapabaya sa'yo, kundi alam ko yung pakiramdam na uhaw ka sa pag-ibig, yung kaya mong talikuran ng lahat para sa mahal mo, nauunawaan ko yun. Hindi ko sinasabing kaya ko ring talikuran ang mga anak ko para sa isang lalaki, hindi. Ang sinasabi ko lang ay yung nauunawaan ko yung pakiramdam na sana bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili mong maging maligaya bago ang iba. Kasi sa buhay na to, para sa akin, kaligayahan ang pinakamahalaga. Kasi maiksi lang ang buhay, Harper. Kahit marami kang pera, hindi mo yun madadala. Mas mahalaga na naging maligaya ka. Yan ang gusto kong tingnan mo, pag-isipan mo, Harper. Baka sakaling mabawasan ang sama ng loob mo sa mama mo. Inisip ko noon na tinangka ni Tita Angel na ipagtanggol sa akin ang mama ko. At least, naging mabuti pa rin ang impression sa akin ni Tita Angel dahil hindi siya yung tipong gagatungan ka para lang magalit ka sa isang tao. In my case, hindi ko naramdaman na ginatungan niya ako para magalit ako sa mama ko. That never happened. Nung graduation ko ng high school, nagastos ko sa wakas yung 1,000 pisong pinakatago-tago ko. Yung galing kay Tito Doro, nung first year high school pa ako. That time na sinundo ako ni Ninong June, kasama si Tita Loren dun sa Makunakon. Ang perang yun ay pinambili ko ng pamporma for the first time. Bumili ako sa palengke ng polo at pantalon na siya kong isinuot ng graduation ceremony. Pangloob sa graduation gown. Ang daming nakapansin sa akin. Harper, ang gwapo mo. Teacher kong dalaga ang unang nagbigay ng papuring yun na sinundan ng ilang kong mga kaklase. Nagtaka ako noon pero napagtanto ko na kung minsan ay wala sa mukha ang kagwapuhan kundi nasa kung ano ang ginawa mo para saglit na mabago ang itsura mo. Kasi 4 na taon ko silang kaklase pero bakit noon lang ako nakarinig ng papuri? Kasi nga, noon lang ako nagbihis. Noon lang ako pumorma. At yun ay isa pang halimbawa kung ano ang nagagawa ng pera sa isang tao. Ang pera, pwede mong gamitin to make yourself feel good. And if you feel good, you'll be happy. Diba? So now tell me, can't money really buy happiness? In-enroll ako ni Tita Angel sa ISU, Isabela State University at kumuha ako ng Civil Engineering course. That time, nabawasan kami sa bahay niya. Si Jello, iniwan kami nung biglang dumalaw ang papa niya na noon ay sa Tugigaraw na nakatira. Si Teddy noon, hindi makapagdesisyon kung sasama din siya sa papa niya or maiiwan siya sa amin. Sa huli, napilitan din siyang magpasya at pinili niya ang mama niya.
Hinahatid ako ni Tita Angel sa highway, then sasakay naman ako ng van pa Etiague. Sa bayan na yon, naroon ang ISU kung saan ako nag-aral. Unang tapak na mga paako sa bakuran ng napakalawak na school campus na yon, isinumpa ko sa sarili ko na naroon ako at paparoon ako sa halos araw-araw upang mag-aral. Wala akong sasayanging sandali at hindi ko bibigyan ng rason si Tita Angel para magsisi sa mga sakripisyo niya para sa akin. Magtatapos ako. Titiyakin ko. Hindi mabilang mga pagkakataong nainggit ako sa iba dahil sa kakulangan ko ng gamit at pera. Pero alam mo Kuya Bono, ikinintal ko sa utak at puso ko ang ganito. Hindi mo sila kagaya. Isa kang agta, isa kang agta. Nasabi ko ito noon dahil ang native na agta, lalo na nung una, ay hindi sanay sa mga modernong kagamitan at magagarang kasuotan. Lubos ko nang pinangalagaan at pinahalagaan noon ang kaisa-isang gadget na meron ako, ang scientific calculator ko na hinulugan pa ni Tita Angel sa kaibigan niyang Bombay. Napakahabang panahon ng 5 taon ng kursong civil engineering at hindi rin mabilang mga pagkakataong muntikan na akong sumuko. Hindi man regular at kahit 2 o 3 beses lang sa isang taon ay nagpapadala ng maliit na halaga lang ng pera si Mama kay Tita Angel. Nakakatulong yun kahit papano. Naging magkaibigan sina Tita Angel at si Mama. Paminsan-minsan ay nagte-text sila. Kay Tita Angel nakikibalita si Mama dahil ako noon, hanggang noon, ay dismayado ako sa aking ina. Sa email naman ang naging means of communication namin ni Mylene. Bumalik siya ng Bulacan nung matapos ang graduation namin ng high school. Siya ay tumira naman sa bahay ng tatay niya na mayroon ng asawang iba. Hanggang noon ay nasa UAE pa rin si Mami Ella na mami ni Mylene. Silang dalawa ang kapalitan ko ng email, buwan-buwan madalas. Mahusay silang pareho, ang mag-inang Mylene at Mami Ella sa pagsusulat ng kanilang mga salaysay sa mga nangyayari sa buhay nila sa loob ng isang buwan. Monthly kasi talaga dapat ay may mababasa kaming email mula sa isa't isa. Hindi ko matandaan kung uso na noon ang Facebook, kaya't sa email talaga kami nagbabalitaan. Ako kadalasan ay sumasagot lang sa mga nabasa kong tanong nila kasi wala naman akong maikukwento dahil ang buhay ko noong college ako ay nakakainip lang na pattern. Walang nagbabago, araw-araw pareho ang ikot at ganap. At ang nangyari naman noong 18th birthday ko sa pagitan namin ni Laida ay hindi ko na siyempre isinalaysay sa email ko sa mag-ina. Pero kahit hindi naging laman ng email ko ang kwentong yun sa pagitan namin ni Laida noong 18th birthday ko, tiyak ko namang hindi ko makakalimutan kahit kailan dahil si Laida ang kauna-unahang babaeng aking nahagkan at nakatalik dahil lang sa munting birthday cake. Ang totoo, hindi ko inaasahang mangyari yun. Hindi ko inaasahang darating sa puntong magiging pilya si Laida nung sandaling yun na ayaw niyang daliri ko ang papalis sa icing sa labi niya. Gusto pa niya mga labi ko. E di saan yun na uwi, dun na. At wala siyang pag-aatubili noon.
Talagang kusang loob na ibinigay niya. Mas natakot pa nga ako nung pasukin ko siya dahil ramdam kong nasasaktan siya, pero ang mga kamay niya sa likod ko, nararamdaman kong hindi naman patulak. Hindi ako tinutulak palayo ng mga kamay ni Lyda. Madalas parang doon ko lang nararamdaman kung itutuloy ko na o dahan-dahan lang muna. Naganap ang hindi dapat maganap, pero noon pa lang ay sinabi ko na sa sarili ko na hindi ko na iiwan ang babaeng ito. Ano man ang mangyari, siya na ang pipiliin ko. At si Maylin ay hahayaan ko na lang sa gusto niyang relasyon namin, maging magkaibigang matalik. Pero syempre alam ko na mahal ako ni Maylin ng higit pa sa kaibigan. At aamin ako na kahit mahal ko si Lyda ay mahal ko din noon si Maylin. Si Maylin ang nagpasyang maging magkaibigan muna kami at unahin namin ang pagtupad sa mga pangarap namin. Okay ako doon at yun nga ang nangyari. Makaraan ng maraming taon, nagtapos na si Maylin sa kanyang 4-year medical technology course. Umuwi noon si Mama Ella at kaisa-isang pagkakataon sana na makalabas ako ng Isabela ay tinanggihan ko pa. Gustong sagutin ni Mami Ella noon ang pamasahe ko. Magbiyahe lang ako papuntang San Jose del Monte, Bulacan para sa graduation ni Maylin, pero tinanggihan ko pa. Dahil natatakot akong magbiyahe ng nag-iisa at higit sa lahat, hindi ko rin alam kung anong idadahilan ko kay Lyda. Mabuti na lang at naunawaan naman ako ni Maylin at noong umuwi siya dyan sa Isabela ay siya pa ang may mga regalo sa akin. Mga damit, pantalon, sombrero, pabango. Marami. At galing pa ng ibang bansa, uwi daw ng mami niya. At mayroon pang isang bagay na ibinigay din ni Mami Ella para sa akin pero hindi ibinigay sa akin ni Maylin. Cellphone. Noong panahong yon, 2014 ay uso na ang Facebook. May account na rin ako na ginawa ko lang sa computer shop kung saan ako nagre-research at nagbabasa ng emails nila. At noon ko nga nabasa ang email ni Mami Ella tungkol sa regalo niyang cellphone sa akin na hindi naman ibigay sa akin ni Maylin. Hindi pala binigay ni Maylin sa iyo kasi ayaw niyang magkaroon kayo ng mas mabilis na paraan para makapag-usap. Mas gusto pa rin niyang sa email pa rin ang balitaan ninyo. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niyang magkaroon kayo ng mas mabilis na means of communication. Ang sagot niya sa akin, Harper, ay kasi mahal ko siya, Mami, pero may mahal siyang iba at matagal na sila. Kapag pwede ko siyang i-text o tawagan, baka isang araw mawala ako sa katinoan at matawagan ko siyang bigla at kasama pala niya si Lyda, edi nagka-problema. Harper, hindi sanang hihimasok ako pero totoo bang may girlfriend ka na at matagal nang alam ni Maylin ang tungkol sa inyo? Kasi kung totoo yan, gusto kong bumilib sa anak ko. Gusto kong maging proud sa kanya kasi hindi ko siya kagaya. Dahil ako noon, mapusok ako. Hindi ako nag-iisip, mas sinusunod ko yung bugso ng damdamin ko. At kung ako si Maylin, baka noon pa kita inakit para maagaw kita sa girlfriend mo. Pero iba palang anak ko, Harper. Inuna niya ang pag-aaral niya at ngayon graduate na, nagtatrabaho na. Pero ikaw pa rin ang mahal niya kahit may mahal ka palang iba. Matanong lang kita, Harper, anong plano mo para sa anak ko? Talaga bang kaibigan lang ang turing mo sa kanya? Nakabox pa ang cellphone mo. Pwede ko siyang utusan na ipadala sa iyo kasi nasa Bulacan na ulit siya. Minsan lang pala kayo nagkita sa loob ng isang buwang bakasyon niya dyan sa Isabela. Pwede kong sabihin kay Maylin na ipadala sa iyo yung cellphone mo. Pero hindi nyo kailangan obligahin ang mga sarili nyo na mag-text o magtawagan. Huwag kayong magsabihan ng cellphone number kung gusto nyo yung old style pa kayong nagbabalitaan sa email. Pero Harper, sana naman mapuri mo man lang si Maylin sa adjustment niya sa'yo. Kung may respeto ka para sa akin, Harper, dapat mas may respeto ka sa anak ko dahil malayo siyang mas matinong babae kaysa sa akin.
Harper, kung sakali, hindi ka man lang ba manghihinayang kung sa iba mapunta si Maylin? Sana masagot mo kaagad ang email kong ito dahil nabigla ako at nababahala ako sa anak ko. Salamat sa pagbabasa, Harper, and happy graduation in advance. Tita Ella. Noong mga sandaling yun, Kuya Bono, ay sinagot ko ang email ni Tita Ella. Nasa akin pa ang mismong kopya ko. Hi, Mami Ella. Matagal ko na pong alam kung gaano kadakila ang anak mo. At matagal na rin akong natatakot sa idea na sa ibang lalaki siya mapunta. Dati noon, natanong na rin sa akin ni Cherry yan. Hindi ko lang siya nasagot. Mami Ella, si Maylin ang pinaka kinabibiliban kong babaeng nakilala ko. She is just the best. Mas maraming magagandang katangian si Maylin kumpara kay Laida. Pero sana, Mami Ella, makita mo rin kahit ang nag-iisang katangian ko lang. At ito yung hindi ko kayang mamangka sa dalawang ilog. At hindi ko rin kayang saktan ang unang babaeng pinangakuan kong mamahalin ko, si Laida. Yun na ang huling email ko kay Mami Ella dahil nung sumunod na buwan, namumroblema na kami ni Tita Angel kung saan kami kukuha ng gagastusin ko para sa thesis ko. Marami ng utang si Tita Angel at ang nag-iisang alas noon ay ang tricycle niya. Kaya lang, pag binenta niya yun, wala na siyang hanap buhay. Sa email ni Maylin, darating siya ng October 12 at magkikita kami sa gate ng school the following day, October 13, 3 p.m. Nawala sa isip ko ang date na yon dahil that day ay isinama ako ni Tita Angel sa kaibigan niya sa Cordon upang makausap ang pwede niyang mahiraman ng pera na pang-thesis ko. Naalala ko lang iyon nung pauwi na kami ni Tita Angel galing Cordon at pasado alas 5 noon. Nakiusap ako kay Tita Angel na samahan ako sa Itchagi upang i-meet si Maylin. At muli, bumilib na naman ako kay Maylin kasi naroon pa rin siya kahit na ilang oras na akong late. Sinabi ko ang dahilan kung bakit ako late, pati yung kasalukuyang sitwasyon ko na naghahanap kami ng pera na pantisis ko. Gusto mo ba akong tumulong sa'yo, Harper? May ipon ako. Hindi mo na kailangan lumayo para lang makahanap ng kung magkano man ang kailangan mo. Sana noon ka pa nagsabi. Pero, ayan o, may ATM naman dyan. Sabi niya sabay turo sa Land Bank ATM sa gate ng ISU. Hindi kita tatanggihan, May, kasi talaga namang problema kami sa pera. Pangako, babayaran kita kapag nakatapos ako at kapag may trabaho na ako. Okay. Pero isang bagay lang, Harper. Kung maalala mo ng third year tayo sa high school, tinanong mo ako kung totoong may gusto ako sa'yo. Pero ang sagot ko, unahin muna natin ang pangarap natin. Nakapagtapos na ako, may trabaho na ako at pauwi na rin si Mami. Hindi na siya magkakatulong sa ibang bansa. At hanggang ngayon, Harper, ikaw pa rin ang nag-iisang lalaki dito sa puso ko. Gusto kong malaman, may pag-asa bang maging tayo o kay Laida ka na talaga? Hindi ako nakasagot, Kuya Bono. Okay, Harper, sorry pero pinagpipili kita. Si Laida pa rin ba o pwedeng ako na? Hindi pa rin ako nakapagsalita. Hindi ko to itatanong sa iyo dahil gusto kong ma-pressure ka. Not this time na magtitisis ka pa.
Pero sana maunawaan mo din ako na naghintay ako ng matagal na panahon para pagpiliin ka. Kung hindi ako Harper ang piliin mo, okay lang sa akin. Remember, matapang ako. Kaya ko ang rejection o pagkatalo. Kung hindi ako ang piliin mo, of course, may makikilala akong iba, di ba? Hindi naman ako pangit para hindi makatagpo ng iba. I just want to take this chance, so please, give me your answer. Sabi niya sabay lingon kay Tita Angel na noon ay nakatingin sa amin habang nakaupo sa kanyang motor. Ang tagal ng issue nito, Harper. High school pa tayo nang malaman mo na maliban kay Lyda ay mayroon pang ako na nagmamahal sa'yo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumagot ka ayon sa puso mo. Pumili ka na, please. Si Lyda pa rin ba o pwedeng ako na? Nasa harapan ko lang ang pagkakataong makapasok sana sa iglesia at maging relihiyoso o seryosong tagapanampalataya. Pero hindi ko talaga gusto kahit na mahal ko ang 3 INC members na araw-araw kong nakakasama. Sina Tita Angel, Teddy at syempre si Lyda. May nakita kasi akong mali pero hindi ko nalang sasabihin bilang respeto sa kanila. Pinili kong maging Katoliko pa rin at sure ako na mahal ako ng Diyos dahil kinagabihan nung araw na nag-uusap kami ni Maylin sa gate ng ISU na may ATM kung saan sana siya pwedeng mag-withdraw ng kahit 20k daw para ipahiram sa akin. Kaya lang ramdam kong may mali. Ramdam ko sa puso ko na hindi magaan ang tanggapin ko ang pera dahil may kapalit na baka makasakit lang din sa kanya o kay Lyda. Mali. Ramdam kong mali, kaya ang sabi ko, ipagpalibon muna natin to, Maylin. Bukas na lang tayo ulit magkita at mag-usap. Naguguluhan kasi ako. Okay. Sagot niya sabay bukas ng bag niya at inilabas ang box ng Samsung phone. Ito yung phone galing kay Mama. Hindi natin kailangan magkuhanan ng number, Harper. Pinabibigay lang talaga to ni Mama. Naisip ko na sa huling email ko kay Mami Ella na offend ko siya ng katotohanan ko kaya hindi ko na rin matatanggap yan, May. Sorry. Okay. Sagot niya tsaka ibinalik sa bag ang magandang box ng cellphone. Bukas na lang, babalik ako dito 3 p.m. Baka pwedeng hindi mo na ulit ako paghintayin ng matagal, Harper. Oo, 3 p.m. nandito na ako. Okay. Sagot tsaka tumalikod na at diretso sa motor na sinakyan niya. Nakita ko pa siyang nagpatakbo ng motor. Napakaastig niya bilang babae ang maging sanay sa pagmamaneho ng single motorcycle. Kahanga-hanga siya para sa akin pero mabigat talaga ang loob ko na piliin siya. Nasabi kong mahal ako ng Diyos kahit hindi ako iglesia dahil pagdating namin ni Tita Angel sa bahay niya ay may nadatnan kaming babae na kasama ni Teddy na kumakain ng masarap na hapunan.
Chooks to go ang nakita ko sa mesa pero nagtataka ako kung sino ang babaeng nakatalikod kasi nakaharap kay Teddy at masaya silang kumakain. Napaligon sa amin si Teddy at ang sabi, "Ma, si Tita Miles." Noon ay lumingin na rin ang babae at nagtayuan lahat ng balahibo sa braso ko nung makita ko nga si Ninang Miles. Tumayo siya, sumalubong sa amin at nung titigan ako ay umiiyak na siya. "Harper!" Bigkas niya sa pangalan ko habang lumuluha. "Patawad, ngayon na ako nagpakita." Niyakap niya ako, niyakap ko rin siya. At siya ang naging sagot sa problema namin sa pera dahil ang 18K na dinoposit niya noon sa junior account ko ay malaki na. Tumubo na. Dahil kahit papano daw noong nagtatago sila ni Ninong June ay nahuhulugan niya kahit pa konti-konti para lang hindi maging dormant ang account. Nakakalungkot lang dahil si Ninong June ay nakakulong na at nakakulong pa rin hanggang ngayon. Pasensya na lang mga kahugot kung hindi ko na matatalakay ang tungkol sa kaso nila pero yun nga, nakulong din si Ninong June at pinagbabayaran niya na ang kasalanan niya. Kinabukasan noon 3 p.m. ay muli kami nagkita ni Mylene sa gate ng ISU. Nagmamadali siya noon kasi may lakad daw sila ng mga bagong kaibigan niya. Kasama niya actually yung isa noon, lalaki, gwapo, maputi, maporma. "Mag-withdraw na ako?" Tanong niya sabay labas ng ATM niya. "Hindi na may pera na ako." "Okay, o eto kunin mo para makaalis na ako." Sabi niya tsaka muling inilabas ang bagong cellphone na nakabox pa pero "Hindi na rin May, salamat na lang. Pakisabi na rin kay Mami Ella, salamat sa lahat." Namula ang mukha ni Mylene, tanda ng pagtaas ng dugo sa ulo niya at pagbabadya ng pagluha na pinigil lang niya. Pinilit niya ang ngumiti at ang sabi, "Okay Harper, good luck na lang." Sabi niya tsaka tumalikod na at ramdam ko noon na yun na rin ang huli naming pagkikita. Bumalik si Ninang Miles nung graduation ko ng college. Walang handa kasi konti lang ang perang natira sa akin. Hindi ko rin gustong maubos pati ang maintaining balance ng account ko. Sumama ako kay Ninang Miles sa Cavite, kung saan na sila noon nakatira. Sa Cavite rin kasi nakakulong si Ninong June. Pero bago ako umalis ng Santiago noon ay nakipag-usap ako kina Laida at Lola Dalena. Ang pag-uusap na yun ay naging emosyonal at pati ang relasyon namin ni Laida na sinadya kong mabunyag na ay natuldukan na rin dahil kay Lola Dalena. Ang buhay ni Ninang Miles bilang ina kay Mariana at asawa ng isang nakakulong, mahirap. May maliit lang siyang sari-sari store at nagluluto rin siya ng ulam, 3 putahe kada araw. Sa Cavite na rin ako nag-internship.
sa isang private construction office bago ako nakapag-take ng board exam. And again, mahal ako ng Diyos kahit hindi ako INC kasi na-take 1 ko lang ang board exam. Nung makipag-usap ako kina Lola Dalena upang aminin na sa kanya na matagal nang may lihim kaming relasyon ni Laida, ang sabi sa akin ni Lola Dalena, magiging engineer ka na pala. Pero hindi mo man lang alam na bawal makipagrelasyon ng hindi iglesia sa isang iglesia. Upang makuha mo ang basbas ko, magpa-convert ka muna kung talagang mahal mo si Laida. Sinagot ko si Lola Dalena sa pagsasabing mahal na mahal ko si Laida pero mayroon akong hindi gusto sa religion nila. Hindi ko nilang sasabihin dito dahil ayokong maka-offend sa pagiging honest ko. Pero ang sabi sa akin ni Lola Dalena, hindi ka magtatagumpay sa anumang gagawin mo kung hindi mo mamahalin ng Diyos, kung patuloy kang nasa sanlibutan. At dahil hindi mo siya mahal, hindi ka rin niya mamahalin. Nanindigan ako na hindi ako magpapakonvert. Nagalit siya at sinabing, "Pues, ngayon palang pinuputol ka na ang ugnayan ninyo ni Laida." Napatitig ako kay Laida, yumuko siya, hindi kumibo, hindi nagsalita. Pero nung umalis na ako, sinundan niya ako. Hinintay ko naman siya at ang sabi niya, "Sorry Harper, pero tama si Lola." Hindi Laida, mali sila. Nabulag lang kayo ng ministro nyo. Pero sige, desisyon mo yan. Harper, bakit kasi nagbamatigas ka? Bakit mahirap sa'yo ang umanib sa amin kung mahal mo naman kamo ako? Nasabi ko na ang dahilan ko, Laida. Kung kakapit ka sa paniniwala mo, tatanggapin kong mas pinili mo ang relihiyon mo kesa sa akin. December 2019 nung ako ay mag-abroad dito sa Saudi Arabia bilang Junior Project Engineer. Dito na rin ako inabutan ng pandemic pero nakauwi ako noong July 2022 at nagpakasal na kami ng babaeng pinili ako. Nasa kanilang dalawa pa rin, sina Maylene at Laida ang bumalik sa akin dahil mahal ako at maligaya daw siya sa piling ko. Hulaan niyo kung sino. To make this a bit suspenseful, magpa-shoutout muna ako, Kuya Bono. Shoutout sa mga kasama ko dito sa Alcubar, sina Engineers Greg L, Greg D, Engineer Paulo, Architect Sydney at AJ, at sa team ko, Janus, Kuya Peter, Arman, Kuya Lance at Harold. Shoutout din sa mama ko sa Florida Blanca, Pampanga na may bago ng bahay na maliit lang pero maganda. Ingatan mo yan, mama, kasi dugot pawis ko yan. Shoutout din sa utol kong si Elvin at sa hipag kong si Elaine. Congrats sa new baby. Hello din kina Tita Lauren, Tito Noel, Insan Smika at Jong sa Abu Dhabi. Shoutout din sa lahat ng kamag-anak ko sa Makunakon, Isabela, lalong-lalo na kina Uncle Doro at Tita Inyang. Shoutout din kina Ninang Miles at Beautiful Mariana. Don't worry, sagot ko ang birthday mo. And to Ninong June, patuloy lang sa pagkapit sa Diyos, makakalaya ka rin.
And the most special shoutout goes out to my beloved second mother, na kahit hindi mukhang anghel ay daig pa ang tunay na angel dahil sa mga tulong at gabay niya sa akin. Tita Angel, hindi kita makakalimutan. Hulog ka ng langit para sa akin. Mahal na mahal kita at hayaan mo, hindi kita pababayaan kahit kailan. Regards na rin kay Teddy at kay Jello. Sana matauhan ka sa mga ginagawa mo sa mama mo. Kahit saan tayo magkita, ipapamukha ko sa iyo na mali ka at isa kang walang utang na loob na anak. Putang ina mo rin. And lastly, shout out sa lahat ng masugid na subscribers ng DKB. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. And of course, hi to my two sons na kulot, LH1 and LH2, Lord Harvey and Lance Harry, at syempre sa kanilang butihing ina na tumalikod sa relihiyon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Alam niyo na siguro kung sino, si Laida. Salamat sa Diyos dahil itinuro niya sa iyo ang daan pabalik sa akin, at sa Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa lahat. Susuklian ko po ang kabutihan mo sa paggawa ng mabuti sa aking kapwa sa araw-araw. Till here, Kuya Bono, at maraming salamat din sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Harper. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot
Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang, tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Yan ang kabuuan ng kwento ni Harper. Harper, maraming salamat at pasensya na kung medyo makulit ako dun sa paghahanap ng mga bahaging nawawala ng iyong kwento. Pero update na lang, kasi ang last na tanong ko kay Harper ay kumusta na si Mylene. Ang sabi niya, blinak daw siya after nung huli nilang pagkikita sa harap ng ISU, Itchage. But then eventually, lalo na nung nasa abroad na siya, ay nagkaroon ulit naman ng ugnayan, at least sa messenger. Pero Mylene is also happily married na, and then she left yung kanyang medtech job to join the PNP, and that makes her a policewoman now. Maraming salamat sa iyo, Harper, and in case marinig mo ang kwentong ito, Mylene, maraming salamat din for your part of the story. And of course, most especially kay Lyda. Pasensya na kung maingay sapagkat meron pong ginagawa dito. At long last, yung ating studio ay ginagawa na. Kaya po, kung naririnig nyo ay maingay. So, ilan lang muna sa mga shoutout natin. Boss Ames, Mardi, Dalu, April, and Jocelyn Adura. Shoutout sa inyo, Elizabeth Berry, thank you sa new upload, Kuya Bono, Abangers here in San Isidro, Isabela. God bless and more power, more stories po. Thank you, Elizabeth. And Josel Hipolito, shoutout to you. Also to Juvie Somarago. And Grace Sherwin Ablao, shoutout sa inyo. Shoutout Kuya Bono, listening here in Hong Kong, sabi naman ni Rowena Luis. Kuya Bono, good day. Kuya Bono, kumusta? Nasabi ng mga kasamahan ko. Shoutout mo nga po sila, Kuya Bono, Nilo Navarro, Jose Noel Elontorio, also to Gilbert Sabado Dayap, John Ray Ramos, Jason Diaz, at sa Pangamaen Yolises, Pangamaen, from Pasong Kamachiliwan, General Trias Cavite, Agyaman Reggie Rivera. And shout out kay Rosemary Cabigat. And to the sender of this letter, Harper, shout out po sa aking pamilya, friend, and to all my sisters and brothers. And Carilesetti, shout out to you. Pa-shout out po listening here in Hong Kong, sabi naman ni Irene and Gemaline Lugo. Shoutout sa iyo mula dyan sa Hong Kong. And Lester Kabakungan also, dyan sa Hawaii, USA. Pa-shoutout always listening here in Qatar, sabi naman ni MJ Stebar. Listening here in Hong Kong, sabi ni Linsky, 1611. And nagbayat Istoryam Harper, makapasangit, sabi ni Mid. Zarana M. Zelen.
Charlotte Cuevano, solid listener here in Singapore from coastal town. Makunakon Isabel, baka kilala mo si Catherine Eduarte, baka kilala mo si Harper naman. Catherine Eduarte Harper, baka kilala mo ito? Kasi ang alam ko, maliit lang na bayan ang Makunakon, hindi ba? Meron ba kayong 10,000 dyan sa Makunakon? We'll see, mamaya. I-research ko sa Philatlas. Thank you, Kibar. Waiting for part 2. Sabi naman ni D.M. Cayetano, Sir, gusto po kita makilala. I'm from Makunakon po. Sabi ni Nori Castillo, Harper Ney. At dati kaya't nang makita ka, Nori Castillo. Yehe, may bago na naman po kaming papakinggan. Thank you, Kibano, and God bless you all. Sabi ni Faina Gabriel. And Yea Campbell. Gusto ko din sana mag-send ng kwento ko, kaso di ako ganun kagaling gumawa ng kwento. Huwag kayong gagawa ng kwento. Ayoko ng gawa-gawang kwento. Gusto ko isulat nyo po yung kwento nyo. Huwag po kayong gumawa. Please lang. Gusto ko po yung totoong kwento na isusulat nyo lang po. Ha? Yeah, Campbell. Isulat mo lang yung kwento mo, yeah, please lang. Huwag kang gumawa. First, hello Kuya Bono, good afternoon. Salamat sa bagong upload. Mylene Alonzo. And Kuya Bono, ang ganda po ng kwento ni Lolo Semo. Baka naman gusto ng anak niya na ikwento din ang buhay niya bilang tuloy ng kwento ng kanyang ama. It's Honey Gem. Oo nga, shoutout nga sa mga kamag-anak ni Lolo Semo. Nakalimutan ko na kasi yung meron pang isang kwento actually na involved kay Lolo Semo. Hindi ko na lang talaga matandaan sapagkat sa dami na ng mga kwentong nabasa ko. Pakiusap nga lang po, baka po pwede kayong mag-update. Baka lang naman po, hindi po sa ini-istorbo po namin ang iyong mga buhay-buhay, pero just in case lang po ha, na meron po kayong free time, okay? Yan na muna, maingay po talaga doon sa pasensya na, bawi na lang po kayo sa ibang shoutout, okay? Maraming salamat muli Harper at sa iyong buong pamilya. God bless you. Maraming salamat. Ang gaang pakinggan ng iyong kwento, lalo na sa last part na sinabi mong bilang sukli sa kabutihan mo, Lord, ay gagawa ako ng kabutihan sa aking kapwa araw-araw. And may you really do that, and may God bless you more and your family, Harper. At sa lahat ng mga kahugot na umantabay, may God bless us all. Stay safe. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo.